Parang nakaakap sa kanya yung isang adult na female na hindi niya nanay. And then hindi ko lang po alam kung anong sitwasyon nung adult, no, pero yung pong bata ay aside from dehydrated, opo. Sanggol at 3 taong gulang na babae na hukay ng buhay sa gumuhong lupa sa Davao de Oro. Mga nare-recover na bangkay sa landslide patuloy na nadaragdagan. So sinabi kong bugso ng damdamin niya kasi alam naman na merong hidwaan nangyayari ngayon sa pagitan ng kanilang mga puwersa. Alam mo, yung secession naman, frustration lang ni Presidente Duterte na ang gulo-gulo ng mga politiko ngayon sa Luzon. Diba? Ilang dating opisyal ng pamahalaan naniniwalang hindi seryoso si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang panawagan na paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Digong iginit naman na hindi labag sa konstitusyon ang kanyang panukala. Sana ay makinig ang Senado sa panawagan ng ating Pangulo. Apila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa economic tsa-tsa, sana pakinggan ng Senado ayon sa House leaders. North Korean leader Kim Jong-un nagbabala na uubusin ang mga kaaway kung gagamit ng pwersa. North Korea winakasan na ang economic agreement sa South Korea. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Himalang nakaligtas ang isang sanggol at 3 taong gulang na bata na kasamang natabunan sa gumuhong lupa sa Maco, Davao de Oro. Nahukay ng mga rescuer ang 2 survivor 3 araw matapos ang landslide. Samantala patuloy namang nadaragdagan ang bilang ng mga nasawi at nawawala dahil sa trahedya. Ito ang balita ni Lucilio Ren. Buhi oh. Anghel. Hindi lubos makapaniwala ang mga rescuer nang mahukay ng buhay kaninang umaga ang isang 3 taong gulang na batang babae halos 3 araw matapos matabunan ng landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Parang nakaakap sa kanya yung isang adult na female na hindi niya nanay. And then hindi ko lang po alam kung anong sitwasyon nung adult, no, pero yung pong bata ay aside from dehydrated, opo. Agad na dinala ang bata sa ospital sa Karatig, bayan ng Maco, pero kinailangang ilipat sa mas malaking ospital sa Tagum City. Tiniyak naman ng Office of Civil Defense 11 ang tulong sa biktima at pamilya nito. Makalipas ang ilang oras, isang 2 buwang gulang na sanggol naman ang nahukay ng buhay ng Philippine Red Cross. Nagpapagaling na ito ngayon sa isang ospital sa bayan ng Mawab. Sa huling tala, umakyat na sa 15 ang mga nasawi sa landslide sa Barangay Masara. 31 naman ang sugatan at nasa 110 pa ang nawawala. Nadadagdagan ang bilang ng missing dahil may mga dumadating pang mga kaanak na naghahanap sa kanilang mahal sa buhay. Ngayong araw, tuloy ang search, rescue and retrieval operation sa mga natabunan. Bukod sa mga bahay, ilang estruktura at isang jeep, 2 bus ng isang mining company na may mga sakay ang nadaganan ng lupa. Sa isang pahayag, nilinaw ng kumpanya na hindi nangyari ang landslide sa lugar kung saan sila nagsasagawa ng operasyon. Nakaparada lang nila ang kanilang mga bus sa labas ng kanilang mining area. Ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, posibleng ang mga pag-ulan na dala ng shear line at trough ng LPA ang dahilan ng landslide. Basang-basa po talaga yung lupa at para siguro po kaya nga siya bumigay, kaya po bumagsak yung lupa dun sa parte na yon. And kung titignan po ninyo, hindi naman po masyadong kalbo yung bundok eh. Still covered with greens. Ang nangyaring landslide noong Martes ay hindi ang unang beses na may gumuhong lupa sa Barangay Masara. Taong 2007, nasa 10 ang mga nasawi dahil sa landslide sa lugar. Sa sumunod na taon, mahigit sa 20 naman ang namatay. Dahil sa mga naitatalang landslide, pinag-aaralan ngayon ng pamahalaan ng ilang mga hakbang para maiwasan ng may masawi pa sa lugar dahil sa pagguho ng lupa. Kabilang narito ang pag-relocate sa mga residente. I-monitor natin yung mga
yung mga yung mga human activities na pwedeng mag-aggravate po dun sa problema, kagaya nga po ng yung mga irresponsible mining activities, yun pong pagpapanatili ng environmental protection efforts natin, improve natin yung mga flood control projects, sir, and then yung mga engineering interventions, and ultimately the possibility of permanently relocating people. Lucille Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumisita si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga naapektuhan ng pagguho ng lupa sa Mako, Davao de Oro. Kasama sa pinuntahan ng Vice Presidente ang mga labi ng mga nasawi sa landslide sa Mount Diwata. Ang ginawang pagbisita ay upang masiguroan niya na nasa maayos sa kalagayan ng mga residente sa nasabing lugar. Katuwang naman ni VP Sara ang lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng kailangan ng mga residente. Nagpaalala rin ito sa mga mamamayan na laging maging handa sa ganitong mga sakuna at prioridad palagi ang kaligtasan ng bawat isa. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na labag sa konstitusyon ang pinapalutang na paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Naniniwala naman ang isang political analyst na pamumulitika lang talaga ang pakay ng pagsusulong ng Mindanao Secession. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail. Tiyak na mabibigo, ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagsusulong ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Kaya apela ni PBBM sa mga nagpaplano ng Mindanao Secession, tumigil na dahil maliwanag na labag ito sa konstitusyon. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Para sa isang political analyst, politika lamang talaga ang motibo ng mga nagpapalutang ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. I think this is more of a political rather than an economic or geostrategic move, and definitely there is a great deal of politics behind it. Ayon pa kay Dr. Froilan Canilong, kahit na magsulong ng isang panukalang batas ukol sa Mindanao Secession, tiyak na mahihirapan itong makausad dahil sa question sa constitutionality nito. Medyo mahihirapan to, I think, kahit organic law, because even in the Constitution, talaga namang maliwanag doon ng stipulations natin ng Luzon, Visayas, and Mindanao. And these three major group of islands comprise our country or the entire archipelago. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi iligal ang kanyang panukalang humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Binigyang diin ni Digong na hindi labag sa konstitusyon ito. Sa panayam ni Attorney Salvador Panelo sa dating Pangulo, sinabi nito na hindi naman ito nangangahulugan ng gyera. Nilinaw din ng former President na hindi siya nananawagan ng pagpapalis sa pwesto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tuligsain niya ito sa rally sa Davao City noong isang linggo. Ang tanging issue lang umano niya kay PBBM ngayon ay tungkol sa usapin ng charter change. Hindi sineseryoso ni dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na secession o planong paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ayon sa dating cabinet official, dala lamang ito ng bugso ng damdamin ng dating Pangulo. Ito ang balita ni Dante Amento. Actually, nung pang-mayor siya, nakita na niya kung paano siya nasasakal ng national government sa Malacanang. So dugtong mo yun, if you will notice, nag-campaign siya for federalism. Hindi na bago para kay dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na secession.
Patunay umano rito ang pagsusulong nito ng federalismo sa panahon ng kanyang termino. Sa tingin ni Professor Carlos, dala lang ng silakbo o bugso ng damdamin ang sinabing ito ng dating Pangulo. Nadagdagan pa niya ito nang magkaroon ngayon ng mainit na isyu o hidwaan sa kanilang grupo at ng administrasyon. So sinabi kong bugso ng damdamin niya kasi alam naman na merong hidwaan nangyayari ngayon sa pagitan ng kanilang mga puwersa. So I'm sure, pero sabi ko nga hindi na bago ito kasi nung mayor pa lang siya ay ayaw na talagang sinasakal siya ng central government na based here in Manila. Dagdag pa nito ang panukalang secession ay kailangan ng masusing pag-aaral sapagkat ang pangunahing tanungan niya ay kung may karapatan nga ba ang alinmang isla sa bansa na humiwalay. Si dating presidential spokesperson at constitutional law professor Attorney Edwin Lacerda naniniwala ring hindi seryoso ang dating punong ehekutibo sa pahayag nito. I think it's not serious. I think it's a very off the cuff remark of President Duterte who is prone to issuing such statements naman. Maging si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque ay naniniwalang dahil lang sa frustration kaya nasabi niya ito. Alam mo, yung secession naman, frustration lang ni Presidente Duterte na ang gulo-gulo ng mga politiko ngayon sa Luzon. Diba? Talaga naman ang gulo-gulo. Yung pirma, na binibili ang pirma, yung panlilin lang. Samantala, duda naman si dating National Security Advisor Carlos na may ilalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte. Ito ay dahil sinabi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Unang-una, nag-iimbestiga pa lang itong ICC at nagbigay na ng order si President Bongbong nang walang makikipag-cooperate dito. No, kasi intrusion yan sa ating sovereignty. So ano yung sinasabing arrest warrant? Dagdag pa ni Professor Carlos, may inisyuhan na ng arrest warrant ang ICC pero hindi naman ito nasusunod kapag walang kooperasyon ang isang member state. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihiling ng House leaders sa pakinggan ng Senado ang apela ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng pang-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Ito ay matapos igiit ng Pangulo na ang planong pag-amyenda sa konstitusyon ay lilimitahan lamang sa economic provisions nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Lubos po tayong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang walang sawang suporta sa mga pagsisikap ng House of Representatives sa pag-amyendahan ng mga economic provisions ng 1987 Constitution. Sana ay makinig ang Senado sa panawagan ng ating Pangulo. Nagpasalamat ang ilang opisyal ng House of Representatives kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pahayag nito kaugnay ng Charter Change o CHA sa kanyang talumpati sa Constitution Day 2024. Tiniyak ni PBBM na lilimitahan lamang sa economic provisions ang pinaplanong pag-amyenda sa 1987 Constitution. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang halaga na maisulong ang ekonomiya ng bansa kung saan napipigilan ang paglago nito dahil na rin sa restrictive provisions ng konstitusyon. I want to make it clear, this administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Ayon kay House Senior Deputy Speaker, Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales, umaasa pa rin ang Kamara na maipapasa ng Senado ang Resolution of both Houses No. 6 sa March 2024. Samantalang si House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez, nakiusap din sa mga senador na huwag magsayang ng oras at dinggin with urgency ang RBH No. 6. Matagal na po namin ito ipinaglalaban sa Kongreso. Kaya po ang aking pakiusap sa ating mga kasamahan na senador, bilisan naman po natin ang ating trabaho. Sayang na sayang po ang oras at naiiwan na po ang Pilipinas. Para naman sa Makabayan Bloc lawmakers, sa halip na charter change ang pagtuunan ng pansin ng mga opisyal ng pamahalaan, tugunan ang mga dahilan na nagpapataas sa presyo ng mga pangunahing bilihin at basic utilities sa bansa.
pain lang sa taong bayan itong sinasabing na economic chacha. But later on, yung mga political interest, yung pagpapalawig ng termino, pagbubukas doon sa mga talagang yung mga crony at saka kinakatigan ng mga foreign investors. Charter change magpapapalala sa kalagayan natin nang lumalala na ang price hikes ng oil, tapos yung public utilities, tapos lalo pang ililiberalize yung ekonomiya to foreign capital. Ito'y habang unti-unti nang nagagalit ang mga Pilipino sa mataas pa ring presyo ng mga bilihin, paglawak ng informal na trabaho at barat na sahod. Pulling off this chacha would be a trump card to fulfill his self-serving Marcosian mission. Sa February 25, kasabay ng anibersaryo ng People Power Revolution, magsasagawa ng pagkilos laban sa charter change ang iba't ibang grupo kabilang ang Makabayan Bloc. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang political scientist at dating National Security Advisor na si Professor Clarita Carlos na hindi dapat economic provisions lang ng saligang batas ang dapat baguhin, kaugnay ng isinusulong ngayon na charter change. Duda rin siyang ito lamang ang matatalakay sa gagawing review. Para sa kanya, mas makabubuti na rin kung ang buong o kabuuan na ng konstitusyon ang aayusin. Sinabi mo may sakit yung buong katawan bakit isang bagay pa lang ang gagawin mo? And realistically, pag change mo yung economic provisions, pwede siyang harangin niyang political forces, no? Very, very realistic assumption yun. So, I am sure kahit yung mga nagsusulong ng economic provisions, alam nila na eventually mag-i-spill over yun sa political. Sa gitna ng bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso, nananawagan ng isang senador na itigil na ang tila pambubuli ng mababang kapulungan ng Kongreso sa Senado. Samantala, tiniyak naman ng Senado na limitado na lang sa 3 probisyon na may kinalaman sa ekonomiya ang kanilang sisilipin sa saligang batas. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Itigil ang parlamentaryong pambubuli. Iyan ang hiling ni Senator Nancy Binay sa mga kongresista. Nakalungkotan niya para sa senadora ang hindi katanggap-tanggap na asal nilang kasamahan sa Kamara na nagdala umano ng kahihiyan sa 2 kapulungan ng Kongreso. Punto pa ni Senator Binay, hindi konstitusyon kundi mismo politiko ang problema. Nanawagan ng senadora na bumalik na ang mga mambabatas sa pag-asang maibalik nila ang respeto ng taong sa gitna ng bangayan na pagtataksilan niya sa tiwala ng publiko. Kahapon, tinawag na mistulang bully ni Senator Sonny Angara ang ilang kongresista dahil saan niya'y walang batid na pagtuligsa sa kanila sa issue ng chacha. Tiniyak din ng senador na limitado lang sa 3 probisyon ng saligang batas ang kanilang pag-aaralang maamyandahan. Layo ng Resolution of Both Houses o RBH No. 6 na amyandahan ng mga probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa public services, edukasyon at advertising. Sa Lunes, itutuloy ang pagdinig kung saan sa sentro ang diskusyon sa economic at business sectors habang magkakaroon ng hiwalay na pagdinig para talakayin ang education provision kung saan siniguro ng senador na hindi basic education kundi higher education ang layong amyendahan. Sa gitna ng debate kung talaga bang kailangan ng Pilipinas ng charter change o hindi, naniniwala si Senator Angara na kahit pa maamyandahan ng saligang batas para mas maraming dayuhang negosyante ang mamuhunan sa bansa, malabo pa rin itong mangyari kung hindi rin maayos ang problema sa korupsyon at red tape sa gobyerno. We've already passed draft laws, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pinasa na natin yung Ease of Doing Business law na, to be honest, is not being implemented very well. Dapat maging stricto tayo dyan dahil kita natin inupuan pa rin ng mga ahensya yung mga applications di ba? Kami naman dito, we want to do what we can in terms of laws, pero we can only go so far. Hindi kami yung nag-i-implement ng mga laws Huwag tayong mag-umasa na magkakamilagro tayo kung hindi natin we don't clean up our act. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na naabutan nilang nakaupo sa bangketa sa Quezon City. Tumilapon umano ito mula sa kanyang motorsiklo
matapos umano itong malubak. Ito ang balita ni Juvie Saplad. Meron pong multiple abrasions yung pasyente, kaya nagpaalam po kami sa kanya kung po pwede po namin siyang ma-assess at ma-treat. Nadatna ng UNTV Rescue Team ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng bangketa sa Commonwealth Avenue. Nang lapitan ng grupo, nakita nilang ilang sugat nito sa katawan. Ayon kay Ronnie Adano, isang PTMD enforcer na Quezon City, nakita na lamang niya ang biktima na nakaupo. At ayon sa mga nakasaksi, malayo ang pinagtalsikan ng motorista. Naka-duty ako dyan sa may ilalim ng Tandansora. Nakita ng mga motorcycle na may self-accident dito, kaya pinuntahan ko lang. Pagdating ko, ito na siya. Ang sabi ng motorcycle, nadisgrasya nga rin siya dyan sa lubak dyan. Kaya hanggang dito, inaabot niya rito. Kaya inassist ko na lang po. Iniinda ni Mark Bryan, 29 anyos, ang pananakit ng kanyang kanang binti at sugat sa kanyang kaliwang kamay na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV Rescue Team. Matapos mabigyan ng first aid ay tumanggi ng magpadala pa ang biktima sa ospital. So yung team po namin, tinreat po yung kanyang multiple abrasions, nilinis yung kanyang mga sugat. Then nagpapirma na po kami ng release of responsibility doon po sa pasyente. Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Higit 25 motorista ang nahuli ng Metropolitan Manila Development Authority Special Operations Group Strike Force sa isinagawang operasyon kaninang umaga sa EDSA Carousel. Kabilang sa mga nahuli ang motorcycle rider at four-wheeled vehicle na dumadaan sa EDSA busway. Muling pinalala ng MMDA na ipinagbabawal ang pagdaan sa busway sa mga hindi otorisadong sasakyan. 5,000 pesos ang multa sa unang paglabag sa mga iligal na dumadaan dito. May aasahan umanong pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo ang mga motorista sa kalagitnaan ng Pebrero. Sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rodelia Romero na bunso dito ng mataas na produksyon ng Estados Unidos at mababang demand. Sa isang panayam, sinabi ng DOE official na base sa trading prices nitong nakalipas na araw, nasa piso hanggang piso at 20 sentimos kada litro ang maaring mabawas sa gasolina. 40 hanggang 60 sentimos naman sa kada litro ng diesel, habang 45 hanggang 65 kada litro sa kerosene. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahati ng ating global correspondent na si Jovic Vermas. Magandang gabi mula sa Pilipinas, Jovic. Kumusta ba ang relasyon ng United Kingdom sa North Korea? Bernard, magandang gabi. Sa mahigit 2 dekada nananatili ang diplomatic relations ng United Kingdom at North Korea. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagbatikos ng UK sa nuclear ambitions ng North Korea, lalo na ngayong tumataas ang tensyon sa Indo-Pacific region. Isa pa rin ang UK na naglalayong buwagin ang nuclear and general weapons programs ng Pyongyang, tulad ng pagsasagawa ng mga solid fuel missiles tests at underwater nuclear drones upang hadlangan ang military exercises na isinasagawa ng US at mga kaalyado nito. Kaya naman patuloy ring pinaiigting ng UK ang international partnership sa South Korea at Japan bilang tugon sa banta ng weapon of mass destruction na iniuumang ng North Korea. Bernard? Sige, Jovic, ihatid mo na ang mga balitang nakalap ng ating mga kasama sa iba't ibang panig ng daigdig. Ipinahayag ng North Korea leader Kim Jong-un na pupuksain nito ang mga kaaway kung gagamit ng puwersa ayon sa state news agency KCNA. Ginawa nito ang pahayag matapos wakasan
ng North Korea ang economic agreement sa South Korea. Ito ang balita ni Azel Kaisip. Hindi magdadalawang isip ang North Korea na gamitin ang lahat ng military powers upang puksain ang mga kaaway nito. Sa ulat ng state media KNCA, nagbabala si North Korean leader Kim Jong-un. Tatabatan nila ng matinding ganti ang sinumang gagamit ng pwersa laban sa kanila. Ginawa nito ang pahayag sa founding anniversary ng militar ng bansa. Inulit din ni Kim ang pangako nitong hindi makikipagdialogo o makikipagdegosasyon sa South Korea na itinuturing nitong enemy number 1. Giit nito ang pulisiya sa pagkakaroon ng makapangyarihan at handang militar ang natatanging paraan upang matiyak ang kapayapaan at seguridad para sa North Korea. Samantala, winawakasan na ng Pyongyang ang economic tie nito sa South Korea simula araw ng Huwebes, February 8. Inilabas ang desisyon matapos na pagbotohan ng North Korean Parliament na binabaliwala nito ang mga kasunduan. Hindi naman ikinabigla ng South Korea Unification Ministry ang naging anunsyo ng North Korea. Kabilang din sa mga kasunduang kinakansela ng North Korea ang Mount Kumgang Tourism Project na mag-uugnay sa mga Inter-Korean Economic Plan. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng pinakamalaking media at telecom company sa Canada na Bell Media na tatapusin na nito ang ilang television newscasts at magpapatupad ng iba pang programming cuts. Ito ay matapos i-anunsyo ng parent company nito ang 4,800 layoffs at pagbebenta ng 45 sa 103 regional radio stations nito. Maaapektuhan ang news stations gaya ng CTV at BNN Bloomberg. Nasa British Columbia, Ontario, Quebec at Atlantic Canada ang radio stations nang ipinagbebenta ng kumpanya. Nagbigay ng update sa kalagayan ni King Charles III ang asawang si Queen Camilla. Ayon sa kabiyak ng hari, mabuti naman ang pakiramdam nito kasunod ng cancer diagnosis. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Nag-resume na rin ng kanyang royal duties si Queen Camilla ilang araw matapos i-anunsyo ng Buckingham Palace ang pagkakaroon ng cancer ni King Charles III. Dumalo ito sa isang charity event sa Salisbury Cathedral. Nagbigay din ito ng maigsing update sa kalagayan ng hari. Ayon kay Queen Camilla, maayos naman ang pakiramdam ni King Charles III kasunod ng pagsisimula ng cancer treatment nito. Naantig din ang damdamin nito sa mga mensahe ng mga taga-suporta mula sa iba't ibang lugar. Ayon sa Buckingham Palace, nagpapasalamat ang British monarch sa kanyang medical team sa maagap na intervention. Nananatili rin umunong positibo ang pananaw nito sa kanyang pagpapagamot at umaasang makakabalik sa kanyang full public duties sa lalong madaling panahon. Araw ng Lunes, February 5, nang i-anunsyo ng Buckingham Palace ang cancer diagnosis ng hari. Nadetek ang sakit ng sumasa ilalim nito sa treatment para sa isang enlarged prostate noong nakalipas na buwan. Hindi isinapubliko ang uri ng cancer, bagamat kinumpirma ng Buckingham Palace na hindi ito prostate cancer. Wala munang public event si King Charles habang sumasa ilalim sa pagpapagamot. Hahalili naman sa ilang niyang tungkulin ang ibang senior officials gaya ng Reyna at Prince of Wales. Ayon sa Buckingham Palace, ipagpapatuloy ni King Charles ang paperwork at constitutional duties habang sumasailalim sa treatment. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naitala ang pinakamainit na taon noong 2023 ayon sa ulat ng Copernicus Weather and Climate Change Services ng European Union. Lumabas ang ulat 2 buwan mula nang mapag-usapan ng planong phase-out ng coal, fossil fuel at gas sa 28th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change, COP28. Ito ang balita ni Sonny Cost. You know, the measure here is really sounding the alarm bell. I find myself getting more and more militant because I do not understand how adults who are in position of responsibility
can be avoiding responsibility for taking away those things that are killing people. 2 buwan matapos ang pag-uusap ukol sa pagnanasang alisin ang paggamit ng coal, fossil oil at gas sa 28th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change o COP28 na itala ang pinakamainit na taon noong 2023. Record-breaking na 1.52 degrees Celsius na mas mainit ang mundo noong 2023 kumpara sa pre-industrialization era ayon sa data na inilabas ng Copernicus, ang Climate and Weather Monitoring Service ng European Union. Dagdag pa ng ulat, January 2024 ang pinakamainit na Enerong nakapagtala ng 1.66 degrees Celsius hotter temperature bago magsimula ang industrialization. Na-break din ng January 2024 ang record ng pinakamainit na sea temperature on record na nakapagtala ng 0.26 degrees warmer temperature kumpara sa dating record noong 2016. Ang pagpapanatili ng global warming na mas mababa sa 1.5 degrees Celsius ang pangunahing layunin ng Paris Climate Accord na nilagdaan ng advanced economies ng mundo. Nito lamang November 2023, sa COP28 binigyang diin ni US Climate Envoy Kerry ang pangangailangan ng pag-phase out sa paggamit ng coal. There shouldn't be any more coal-fired power plants permitted anywhere in the world. Ayon sa mga pag-aaral, pangunahing nagdudulot ng climate crisis o global warming ang paggamit ng mga tao ng coal, fossil oil at gas. Dagdag pa ng scientist ang mga combination ng El Nino phenomena sa Pacific Ocean at global warming ang nagdadagdag ng destructive weather disasters. Ilan sa mga itinuturo ng mga ito ay ang mahigit sa 160 wildfires sa Chile na kumitil ng lagpas 120 mga tao. Gayon din ang mas malakas sa inaasahang pag-ulan mula sa atmospheric pressure na naranasan ng California ng nakaraang linggo. Ayon kay Samantha Burgess ng Copernicus Climate Change, ang 2023 marahil ang pinakamainit na taon sa loob ng 100,000 taon. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Parte na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino ang paggamit ng social media. Kapag bakante ang oras o kaya'y walang ginagawa, naging libangan na ng marami ang panonood ng online videos. Pero ano nga ba ang mga palatandaan na kailangan na ng isang taon ng social media break? Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Entertainment lang, para pastime, gano'n. Para lang hindi maboring sa bahay na walang masyadong ginagawa. Resting ko, sige internet ako kasi nakakabawas ng pagod yun. So feeling ko, stress relieving din, maintaining, hindi lang po relationship, nakakatulong siya to look for myself din. 4 hours, inaabot ng umaga na sa 4 hours na yun. Nakakaaliw kasi yung mga funny videos, may mga influencers. Ang impact kasi sa akin, nakakapagpahinga ako eh. Yung stress ko, na doon na nababawi kahit na nakakapagpuyat ako, doon nababaling yung stress ko sa mga pagod na nangyari sa akin sa buong araw. Libangan at pantanggal stress. Ilan lamang ito sa madalas na dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hooked sa paggamit ng social media at panonood ng online videos. Batay sa Digital 2024 Global Overview Report, nangunguna ang mga Pinoy sa panonood ng online videos. Sinasabing 97.2% ng mga Pilipino, edad 16 to 64 ang nanonood ng online videos kada linggo. Smartphones are everywhere and anywhere, so we can always access. So the availability and accessibility also push us back to watch these videos online, anywhere, wherever, as long as na ay internet o data in a way. Escape and entertainment value of watching videos online. Okay? It's a form of entertainment. Contents are very relatable to us Filipinos. Part of our escape is creating from the real world, we go to our digital world. Bagaman parte na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino ang paggamit ng social media, ano ang mga palatandaan na kailangan na ng social media break?
Una ay kung hindi mo na mapigilang ikumpara ang sarili sa iba. It can happen. It really happens, no, to people that sometimes rather than ma-entertain sila, rather than mo ano to, congratulations, pero pakita sa vlog, achieve ako mga batchmates, they would some point would say congratulations, but some of them also at the back of their mind, emotionally, sometimes they are also triggered comparing themselves, no, kay mga negative emotions are coming from looking and comparing one's life to others, no. Pangalawa ay kung ginagamit mo ng dahilan ang social media para takasan at hindi harapin ang mga problema sa totoong buhay. Mas madalas kang naglalaan ng maraming oras sa pag-scroll online kesa makihalubilo sa ibang tao. Instead of going out there, panahitabo na kay some would be having so much time online na makalimot na sila to socialize. So, ang hitabo na nila, social media becomes like a cage for them to isolate themselves. So it's also not good because social relationships are buffer man sa atuang well-being. So finding the right balance, I would say, is very important. Mahalagang balansehin ang paggamit ng social media. Magkaroon ng routine kung kailan ito gagamitin para magkaroon pa rin ng oras sa pisikal na pakikisalamuha sa ibang tao. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang mga mata ay mahalagang parte ng katawan ng tao at kapag napabayaan, ang katarata sa mata ay maaari itong humantong sa pagkabulag. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Cataract basically is nagkakaroon ng paglalabo yung lens, yung natural lens natin sa loob ng mata. At ito ay nangyayari sa lahat ng tao. Ang ating mga mata ay napakahalagang bahagi ng sensory organ ng tao dahil ito ang nagsisilbing physical na gabay sa araw-araw nating pagkilos. Subalit marami sa ating mga kababayan ang nakararanas ng pagkabulag. Katunayan, ayon sa datos ng World Health Organization, umabot na sa mahigit 70 milyong tao sa mundo ang nabulag at ito ay dahil sa mga napabayaang katarata sa mata. Sometimes, no, kapag pinalala natin ang pinalala o yung tinatawag na nahihinog yung cataract, yung lens sa loob natin from becoming crystal clear, umiitim, namumuti hanggang wala ka nang makita. Payo ng mga doktor, regular na magpatingin at huwag matakot. Kung may anumang pagbabago sa ating mga paningin, mainam na ito ay mabigyan ng agarang aksyon upang mapanatiling maayos ang mga ito at makaiwas sa tuluyang pagkabulag. Huwag kayong matakot magpatingin sa doktor sa mata kasi doon lang natin makikita kung nagkakaroon tayo ng issue sa ating mga mata. No? Kasi yung iba sa maagang stages, wala tayong nararamdaman. So pinakamaganda, regular check-up lang po. Alamin ang iba pang detalye ukol sa katarata. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patapos na ang problema sa local communist insurgency sa bansa ayon sa isang opisyal ng NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ngunit hindi tuluyang bubuwagin ng grupo task force, kundi bibigyan lamang ng ibang trabaho para mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Ito ang balita ni Nestor Torres. It may be abolished, but it would transition into something else to make it more responsive in protecting and preserving our peace gains. Hindi tuluyang mawawala kundi magbabagong anyo lamang ang kasalukuyang NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito ang inihayag ni Executive Director Yusek Ernesto C. Torres Jr. sa panawagang pagbuwag sa NTF-ELCAC ngayong malapit na nilang mabuwag ang puwersa ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Ayon sa opisyal, kung dati ay umaabot ng 25,000 ang pinakamataas na bilang ng NPA sa kasagsagan ng Communist Rebellion sa bansa. Ngayon ay nasa 1,500 na lamang ang miyembro nito.
11 guerrilla fronts na lamang din umano ang natitira at isa na lang ang nasa Central Luzon na nag-ooperate sa Tarlac, Zambales area. Just 5 years ago, at the start of 2019, 89 active guerrilla fronts yan all over the country. 0 active guerrilla fronts na tayo. Yung binabanggit ko kanina, 11 weekend guerrilla front. Meaning wala na sila halos na kapabilidad na makapag-recruit pa, wala na silang suporta sa masa. Kung mission accomplished na rin anya sila, ay magkakaroon na ng transition. Sa halip na National Task Force LCAC ay papalitan ito ng National Force to Unity, Peace and Development. So magkakaroon tayo ng shift from a campaign against insurgency na focus more on addressing the security concerns to a campaign that would preserve and protect our peace gains. Para naman kay Zambales Governor Hermogenes Ebdani Jr., ang chairman ng Regional Peace and Order Council 3, kailangan pa ring mabantayan at tulungan na magkaroon ng maaaring maging hanap buhay ang mga kumalas na rebelding grupo. Binatikos din ito ang panawagan ni UN Special Rapporteur Irene Khan na buwagin na ang task force dahil sa issue ng red tagging. We have to consolidate. At huwag kayong maniwala doon sa mga bakuskos, balongos na mga UN Rapporteur. They have nothing to do with this problem. Pumunta siya rito para may pati pakialaman na. Hindi nyo dinala sa bundok para makausap yung mga dating NPA. Ang kinakausap niya yung organizers, yung mga kadre. Wala tayong laban doon. Kaya sana maintindihan natin. Samantala, kahapon ay nilagdaan na rin ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian kasama ang mga gobernor at ng representative ng 7 provincial government units sa Central Luzon ang Memorandum of Understanding para sa Relief Repositioning Agreement. Layo nitong mas mapabilis ang pagpaparating ng ayuda sa mga apektado ng kalamidad sa rehiyon. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilipat na ng Bureau of Corrections ang nasa 200 persons deprived of liberty mula sa New Bilibid Prison patungo ng Leyte Regional Prison sa Abuyog, Leyte. Ayon sa Bucor, bahagi pa rin ito ng decongestion program sa NBP. Umalis ang PDL ng NBP noong Martes ng gabi at nakarating ng Leyte ng Huwebes ng umaga. Samantala, plano naman ng Bucor na paigtingin pa ang Green Revolution Program sa Leyte Regional Prison bilang suporta sa food security program ng pamahalaan. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang patuloy na pagsasanay ng mga manggagawa sa healthcare at information technology sectors. Ito ang tinalakay sa pulong ng Pangulo sa Private Sector Advisory Council, Job Sector Group sa Malacanang. Napag-usapan din dito ang issues sa brain drain sa healthcare at IT sectors kung saan marami sa Filipino skilled workers ang humahanap ng mas maayos na sahod sa ibang bansa. Ayon sa Pangulo, kailangan ng maglabas ng estratehiya kung saan magbibigay ng scholarship para sa naturang sektor. Ngunit kaakibat nito ang kondisyon na dapat magtrabaho muna sa bansa ang mga benepisyaryo sa loob ng hanggang 3 taon bago umalis ng bansa. Tinaguri ang the car of tomorrow ang mga EVs o electric vehicles. Kaya naman ilan sa mga bagong labas na electric at hybrid cars ang tampok ngayong linggo sa Manibela. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Welcome mga kamanibela, nandito nga tayo ngayon sa Autofocus Test Drive Festival at isa sa gusto naming ipasilip sa inyo ang kagandahan nitong new Nissan Almera. Tara! Isa nga sa ipinagmamalaki ng Nissan Almera ay ang SOS button para sa Nissan Emergency Support Center. Yan. Ang kagandahan ng SOS, pag nasa anumang sitwasyon ka, nasa emergency ka,
Ang pinakamagandang advantage nito, kung lobat man ng cellphone mo o wala ka ng ibang siyempre una, panalangin sa Diyos. Pangalawa, ang SOS, pag pinindot mo to, merong kayong sasagot na parang call center ng Nissan para matulungan ka. Ganun siya kaganda. Pangalawa sa kaabang-abang ding hybrid SUV ay ang DF-SK E5M2 na hindi rin magpapahuli sa advanced features at technology. For the highlight features, this one has a 360-degree camera. It has 6 airbags, 12-inch display for their infotainment, and then 7-inch display for the instrument cluster. Kapansin-pansin din ang futuristic front face, distinctive taillights at illuminated E logo ng E5M2. At kung hanap nyo naman ay fully electric cars, dalawang modelo naman ang alok ng Hyundai, ang Ioniq 5 at 6. Ayan, so ito naman po yung interior natin ni Ioniq 6. As you can see, yan, at 62% battery, meron po tayong 297 kilometers pa na remaining range. Yes, and then 360 cam din po tayo for Ioniq 6 natin. So, yan po siya. So, talagang in terms of safety features din, kompletong-kompleto. Same din po, blind spot view monitor and assistance system. Ramdam ko din ang malaking kaibahan ng electric vehicles pagdating sa instant power nito. Of course, and po, being an EV, pag inapakan mo, talagang... Dahil malakas ang at torque mga Sorry. So, being an EV po, yun nga, when you need the power, instant torque talaga siya. Ibibigay niya talaga sa'yo. Hindi ka naman nag-advise. Sorry. Mapapanood ang lahat ng ito sa Manibela ngayong linggo, alas 8:30 ng umaga, dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa UNTV News and Rescue YouTube channel at Manibela Facebook page. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinag-utos na ng Manila Regional Trial Court Branch 51 sa Department of Foreign Affairs ang pagkansela sa passport ni expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Ito'y matapos hilingin ng Department of Justice o DOJ sa hukuman. Samantala, ang National Bureau of Investigation o NBA naman ay inatasan ng korte na gawin ang lahat para maibalik si Teves sa Pilipinas. Ayon sa korte, bagamat ginagarantiyahan ng saligang batas ang right to travel o makabiyahe, hindi naman ito absolute at meron pa rin itong restrictions. Binigyan diin ng korte ang tindi ng mga kasong murder na isinampa kay Teves at ang pagdeklara sa kanya ng pamahalaan bilang terorista para pagbigyan ng hiling na kanselahin ang passport ng dating mambabatas. Ayon naman kay Justice Secretary Crispin Remulla, nananatili ang paghahanap ng hustisya at hindi nila papayagan ang mga individual na nakasuhan ng karumal-dumal na krimen na takasan ang proseso ng batas. Sumailalim sa first aid at basic life support training ng UNTV News and Rescue ang nasa 50 student leaders ng Baguio City National High School ngayong araw. Lain nitong mabigyan sila ng tamang kaalaman sa pagbibigay ng first aid o pangunang lunas sakaling makaranas ng mga aksidente at kalamidad. Ito ang balita ni Grace Flores. To UNTV, I am very grateful po, very thankful kasi the learning experience was fun. As one of the laziest students, I can tell na learning this first aid session was fun. It was interesting. It was very easy to absorb.
Isa lamang si Sen sa 50 estudyante na tinuruan ng UNTV News and Rescue sa tamang paraan ng paglalapat ng pangunang lunas sa Baguio City National High School sa City of Pines. Isinagawa ang basic life support at basic first aid training sa paaralan dahil sa mga emergency situation gaya ng mga estudyante at mga guro na mahihirapang huminga, mapipilayan tuwing may mga practice sa gymnasium. Sa panahon na may kalamidad, kailangan lagi silang handa at may sapat na kaalaman, lalo na kung may mga nasa bingit ng kamatayan. Kaya naman minabuti ng mga student leaders at mga guro sa Baguio City National High School na magkaroon ng basic first aid at basic life support training. Yung pictures kanina, yung injuries na, hala, may ganyang injury pala. And knowing the impact of possibly losing a loved one, parang nakakakaba, parang ang bigat sa damdamin. So parang knowing I can do something, parang I can prevent the loss, I can prevent the death, parang ang gaan na, yes, I know something, I can do something about it before the professionals come and help. Very important, so it should be a requirement for all of us to know. Kasi even if we say na it's only a few percentage of people who experience accidents, in the off chance na it happens, most likely it's also a strong percentage na wala din silang alam like how to treat it or how to react. Tinuruan ng mga participant ng proper bandaging, splinting, controlled bleeding at iba pang kaalaman sa emergency rescue. Ayon kay Floro Wagiyen, ang school's Disaster Risk Reduction Management Teacher Coordinator ng Baguio City National High School, kailangan talaga nila ito lalo na at ito ang pinakamalaking pampublikong paaralan sa lungsod na umaabot sa 8,000 ang student population. This is a very big help kasi these learners will help us monitor the problems that will arise from the learners themselves. Hindi naman actually sila magiging actual responders kasi medyo they are what we call that, below 18, but we will use them to, or they will help us monitor things, problems regarding the safety of the learners. Sa school kasi hindi maiiwasan po pwedeng masugatan ng bata, po pwedeng mabalian ng buto. So at least meron pong alam yung kanila pong Disaster Risk Reduction and Management Council dito mismo sa school kung ano po yung mga first aid and nagagawin kapag po merong mga ganon. Ang maibahagi sa kapwa ang kaalaman sa first aid at basic life support sa pamamagitan ng UNTV trainer at rescuers ay isa lamang sa advokasya ni Kuya Daniel Razon. Tulad na lamang ng tulong muna bago balita na kauna-unahan sa bansa na formal na inilunsad noong taong 2010. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibang balita ito! Bigas, gasolina at pamasahe. Ilan lang ito sa mga bagay na tumataas ang halaga ngayon. Pero bago pa man maipatupad ang fare increase sa MRT3, may nauna nang magpahayag ng pagmamahal dito. Sa kainitan kasi ng balita na magkakaroon ng taas pasahe, umiksena ang magkasintahang ito sa photo booth ng isa sa mga istasyon ng tren. Ang simpleng picture taking lang sana ay nauwi sa surprise wedding proposal. Ayon kay Mac Tolentino, humahanap talaga siya ng timing para ayain ng magpakasal ang nobyang si Yen Flores. Sakto naman pagdating nila sa MRT station ay may romantic setup na dito kaya hindi na siya nagdalawang isip na isakatuparan ang plano. Hindi naman
ba nabigo ang groom-to-be? Dahil isang matamis na oo, halik at yakap ang natanggap mula sa kasintahan. Sa video, makikita ang saya at hindi mapigilang mapuluha na si Yen. Ayon kay Yen na maraming beses na ring nakaranas ng sakit sa pag-ibig, naniniwala na talaga siya ngayon sa true love. At sa tamang panahon ay matatagpuan mo ang the one. Hindi din mapigilang kiligin ng ilang mga netizen dahil sa nangyaring proposal. Ang iba naman ay napasana all na lang. O ayan, congratulations sa kanila, Monica. At sana ay gabayan sila ng Panginoon sa kanilang pagsasama. Oo. At syempre, bago tayo magtapos ngayong linggo, Bernard, maraming salamat muna sa pagsama sa akin ngayon. Of course, anytime available tayo. Oo. At syempre, gusto rin natin pasalamatan kasi marami tayong mga kausihan na nagkokomento sa ating mga social media channels, hindi lamang sa YouTube, sa Facebook, pati sa TikTok. Ayan, marami. Salamat po. So ito na, bagbasa na tayo, Bernard, ng mga komentaryo ng ating mga kausi. Okay, sabi po ni Django Ruales, wala tayo sisihin sa landslide, kundi ang sarili natin dahil sa hindi pagsunod sa batas. Pero nakakatuwa yung balita natin kanina dahil may dalawang menor de edad, no? Na naka-survive despite yung pagkakabaon nila for 3 days, tama ba? Almost 3 days na. Almost 3 days. Nga lang, di masyadong nadetali kung... di ko lang napakinggan buo kung buhay yung babae na umakap dun sa bata. Hindi ko rin masyadong nakuha yung detalye doon, pero kasi siya yung parang nag-shield doon sa bata. Pero nakakatuwa na it's almost a miracle dahil kahit na napakaliit ng kanilang mga katawan, walang pagkain, walang tubig, under the circumstances, nakasurvive sila. And we're hoping, no, Bernard, na hindi na madagdagan yung mga casualties. At sana nga may rescue pa na buhay. Kaya hanggang ngayon, ano pa siya search and rescue operations pa rin siya. Kasi umaasa pa tayo na meron pa talagang, kasi who would have known kung yung dalawang bata nga nakasurvive, it's not impossible na meron pa tayong mga ma-recover ng mga survivors. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga kababayan dyan. Ito naman sa issue po, ito ng hindi ako sigurado. Sa inflation. Tungkol sa issue ng inflation, sabi ni David Jr. Salvador, kahit sa ang sulok ng mundo ngayon ay mataas ang bilihin. Halos lahat naman tumataas Totoo naman. Nagmamahal. Sabi nga nung kanta, di ba? Yung award-winning na kanta. Ano yan? Mabuti pa raw ang galunggong nasasabihan ng mahal. Parang nasapian ka ni Mon Hoksun bigla siya na. Hindi ko makanta kasi sintonado ako Pero totoo naman, kasi hindi lang naman sa Pilipinas, marami sa ating mga kababayan nararamdaman talaga yung epekto ng inflation. Pero unfortunately, kahit sa buong mundo, nararamdaman po yan. Kaya wala tayong magagawa kundi magtipid, no? Magtipid, magdiskarte para ma-save yung mga gamit, ay yung pera, magamit pa sa ibang bagay. Siguro sa ngayon, iwas muna tayo sa mga luho, konting pagtitiis muna hanggang sa makaluwag-luwag ng bahagya. Eto na po, mag-shoutout na po tayo sa ating mga naging kausi. Bernard, please go ahead. Opo, happy viewing at maraming salamat po kay Nerissa Garcia, gayon din kay Danny Flores at kay Lolita Bartolo. Gayon din po kay Jam Hassan, Marlene Temblor Paraico at Nicolas Banaco. Ayan, maraming salamat po mga kasambahay. Kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kaya din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share.
Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Lucas Kapitulo 8, versikulo 15 na nagsasabi, "At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong tintiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig, at nangagbubungang may pagtitiis." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.